Eto na mga kabasketball, Gilas Pilipinas naturalized player na si Justin Brownlee mukhang hindi na raw makakapaglaro kontra sa Jordan at Iran. Kai Sotto magkakaroon ng opportunity para ma-scout at makausap ng iba't ibang mga NBA teams kasama ng milyong dolyar na sahod. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ni Homer Sison sa Spin.ph ay sinabi nga nitong sa palagay niya ay hindi na darating si Justin Brownlee dito sa atin sa Pilipinas para maglaro sa Gilas Pilipinas kontra sa Jordan at Iran dahil 16 hours daw yung layo ng biyahe mula sa San Diego hanggang dito sa Pilipinas. At kahit umalis pa daw ngayon etong si Justin Brownlee diyan nga sa San Diego para pumunta sa Pilipinas ay mahihirapan daw itong maging 100% healthy pagdating ng bakbakan dahil siyempre may mga jet lag pa na sinasabi at kung talaga daw maglalaro si Justin Brownlee kumbaga bakit daw siya magpapalit ng gano'n Actually, mas maganda pa nga nung nakaraan kasi kahit na hindi nakakasama etong si Justin Brownlee, kahit hindi siya naglalaro, kasama na siya ng team. Pero ngayon po, hindi na siya nakakasama sa tune-up game, wala pa siya mismo doon sa training camp. So talagang nakakapagtaka dahil kahit si Homer Sison sinasabi niya na hindi naman daw ganoong klaseng player etong si Justin Brownlee, professional daw siya. At bakit nga magpapalit, Kumbaga nakakapagtaka rin mga kabasketball. At ang matindi rito mga kabasketball hindi po natin alam kung ano yung plan B ng Samahang Basketball ng Pilipinas ni Coach Tim Cone. Kung may mahuhugot ba tayong naturalized player kasi alam ko etong si Ange Kouame ay may kontrata sa France ayon kay Coach Tim Cone at hindi rin nila isinasama sa kanilang mga training camp. Ganon din etong si Malik Diop at Jordan Clarkson. Samantala, magkakaroon naman ng mas malaking tsansa ang ating pambatong si Kai Sotto na mapanood ng malapitan, makausap at ma-scout hindi lang ng mga NBA scouts kundi pati ng mga NBA team owners, executive, GM, pati mga coaches dahil nga sa napipintong paglalaro ni Kai Sotto ngayon sa USNCAA ayon kay Homer Sison. 85% daw pataas ng mga NBA players ayon sa kanya ay tugma rin doon sa data na nakalap natin mga kabasketball ang nagmumula dito nga sa USNCAA. Kaya talagang malaking bentahe para sa ating pambatong si Kai Sotto na doon siya maglaro sa USNCAA ngayong season dahil para ka daw nasa likod bahay ng NBA kung saan mas maraming mga NBA scouts ang makakapanood sa kanya, pwede siyang makilala, kausapin na posibleng magresulta sa inaasam nating NBA contract. Especially kapag nagustuhan yung kanyang laro at yung kanyang pagkatao, lalo na ngayong undrafted free agent na si Kai Sotto dahil isang madali lang mga kabasketball, hindi na po siya dadaan sa NBA draft. Dagdag pa ni Homer ayon sa kanyang mga source dyan sa Amerika kasi nakakapasok talaga yan sa mga NBA games kasi part siya ng media ay possible daw na lumagpas ng $1 million ang NIL money ng ating pambatong si Kai Sotto kaya talagang napakagandang opportunity etong ang USNCAA para sa kanya dahil mas tataas yung tsansa niya na makapasok sa NBA kung maganda yung magiging performance na maipapakita niya. Susubukan din nating alamin kung magkano yung NIL money kaya lang as of the moment syempre wala pa naman talagang nag-a-announce. Siguro pagkatapos ng mag-announce siguro baka malaman natin kung magkano yung NIL ng ating pambatong si Kai Sotto. Kaya mga kabasketball, anong masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.